Ito ang GMA Regional TV News. Dalawang tama ng bala ng baril ang kumitil sa buhay ng isang lalaki sa barangay San Roque, Talisay, Cebu kahapon. Ayon sa pulisya, nagsagawa sila ng monitoring laban sa lalaki matapos makatanggap ng impormasyon na mga bata umano ang inuutusan niya para magbenta ng iligal na droga. Bigla na lang daw namaril ang lalaki kaya gumanti ang mga pulis na kanyang ikinasawi. Pabalik-balik man yung tropa natin. It so happen, nung pagpunta ng tropa natin dyan sa sitio, sa usawan na dyan sa San Roque, Talisay, bigla itong isang individual ay binaril yung mga tropa natin. Kasi kaduda-duda siguro, yung mga tropa natin nagduda na polis, bigla na lang pinaputukan yung tao natin. So nagkaroon ng encounter. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang suspect. Na-recover sa kanya ang isang baril at hinihinalang shabu na may street value na 20,000 pesos. Ang mga nasagip namang minor de edad ay isinailalim sa programa ng pulisya at City Social Welfare and Development. Huli naman sa Naga, Cebu ang isang lalaki matapos magbantang ipakakalat ang masiselang video ng isang grade 9 student kung hindi makikipagkita sa kanya. Ayon sa pulisya, nagkakilala online ang biktima at suspect noong November 5 at nagka-video call. 5 araw ang nakalipas. Doon na nag-aya ng meet-up ang lalaki. Nang mahuli, nakuha sa kanyang isang baril. Sinampahan siya ng mga karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Sa Davao City, bistado ang snatch me modus ng isang babae. Nakuha na ng CCTV ang paghahanda ng pera ng babae na empleyado ng isang kumpanya. Idideposit umano niya ang pera sa isang remittance center. Matapos ang ilang oras, inireport ng babae na na-snatch ang bag niya. Na-snatch daw ang bag niya and hindi niya alam kung sinong nag-snatch, ay either on foot or naka-motorcycle. Hindi niya alam, which is very unlikely. Doon pa lang sir, nakita na natin na suspicious na ang kanyang mga statements. Nakuha na ng CCTV ang insidenteng tinutukoy ng babae. Pero ang statement niya contradicting sa statement ng mga witnesses sa area, which we found out na sabi ng mga security guards and tricycle drivers, wala naman daw nangyari na ganong senaryo. hindi na rin daw nagtugma ang mga sagot ng babae sa iba pang mga tanong ng pulis. Kalaunan, inamin niyang scripted lang ang lahat. Kakunsaban niya sa krimen ang karelasyon at dating empleyado ng kumpanya. Nahuli rin siya kalaunan. Inamin nilang ang kagustuhan nilang mag-abroad ang dahilan kaya nila nagawa ang krimen. Tinutugis pa ang kasabwat nilang riding in tandem na nang snatch ng bag. Na-recover naman ang pera sa loob ng bag pero kulang na ng 69,000 pesos ang 515,000 pesos na nauna nitong laman. Desidido ang kumpanya na ituloy ang reklamo laban sa mga sospek. Femari Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatanggap ng mga pagkilala ang ilang personalidad ng Kapuso Network sa Philippine Heart Association Media Awards 2024. Award for people who work behind the scenes ang ibinigay kina Makay Quadra ng Pinoy MD sa Super Radio DZBB at Amita Legaspi ng GMA News Online. Kinalala rin po bilang Best News feature ang article na Mending a Broken Heart in the Philippines ni Giselle Ombay ng GMA News Online. Ang GMA News Online nakatanggap ng special citation dahil sa pakikipag-ugnayan sa PHA ng hindi bababa sa 10 taon. Sa ikatlong pagkakataon, ang inyong pong lingkod ang nanalo sa individual category. Para po yan sa programang Pinoy MD sa Double B. Taon-taon ay kinikilala po ng Philippine Heart Association ang mga natatanging journalist at programang tumatalakay sa kalusugan ng puso. Muli po, maraming salamat po sa Philippine Heart Association. Nakapanood na po ba kayo sa hugot kilig movie na Hello Love Again? Nag-set yan ng bagong box office record. Ang pelikulang co-produced ng Star Cinema at GMA Pictures may mahigit 85 million pesos ng earnings sa unang araw pa lang ng showing. Kahapon naglibot sina Alden Richards at Catherine Bernardo pati na si Valerie Concepcion sa ilang sinihan sa Quezon City. Binisita at pinasalamatan nila ang mga sumuporta sa pelikula.
Happy ring nag-post sina Alden at Kath nang i-reveal ang higanteng billboard ng pelikula sa GMA Network. Ang co-star namang si Lovely Abella may 2019 versus 2024 entry kasama ang mga bida ng pelikula. Mula sa on-screen chemistry nila, bilang Ethan at Joy, ni-reveal ni Alden ang real score nila ni Catherine. So nanliligaw ka ba kay Catherine Bernardo? Yung meron po kami ni Kat ngayon, Tito Boy, is, I should say, really deep. Does she know your feelings? I think so po. Bida po natin for today ang isang batang babae mula Talisay, Cebu. Silipin natin ang eksena sa kanyang munting kusina. Ito ayan. Hindi lang overload sa cuteness. Maabilidad na rin daw ang 2-year-old na si Cora. Nagsimula sa laruan, nag-enjoy sa lutuan, hanggang sa natuto na nga talaga sa mini kusina. Dahil sa playtime, yakang-yaka na raw ni Cora na magprito ng hotdog. Wow! Sulit ang sariling pagod ng batang busog. For the guidance naman, sina mommy at daddy para sa safety ni Cora. Viral online ng Little Chef in the Making with more than 600,000 views. Trending! Ang